Pagpalain ka, General. Hoy, sundalo! Bakit ang dumi na ako ng perme nyo? Hindi ba kayo marunong sa maludo? Anong pangalan nyo? Mga bigi ba kayo? Ha? Buhay na naman ang General. Pagbaba ko mamaya, dapat nakapagpagupit ka na. At kung hindi, babariling kita. Senior Presidente, Mierda, anong ginagawa mo dito? Yan din ang gusto kong itanong sa iyo. Pinadalahan ako ng telegrama ng Presidente, nasaan siya? Umalis na kanina kong oras. Umalis? Anong klaseng pamahalaan ito? Bakit niya ako pinatawag? Baka nakalimot lang. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo sa lamesa ng Presidente? Bakit hindi mo pinapakintab ang mga bota ng mga Amerikano? Talagang wala sa glory ng kayabangan mo, ano? Akala mo ba, ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya, umamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang, hinamon sana kita ng duelo. Subukan mo! Hindi ako aatras. Punong-puno na ako sa mga mulitis na yan. Kagraintado silos. Babalikan kita. Sinong tangang nagpaputok? Punyata! Di ba pinakulong na kita? Bakit nakalaya ka? Ano nangyari? Tagayin niyo na, wala nang ibubugayan. Traitor! Sandali! Suko na ako! Mga duwag, mga mamamatay tao. Hinarap niya sila ng mag-isa. Niwala kong naibigay na tulong. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan patayin ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Pinatay na rin nila ang pag-asa ng kasarinlan ng Pilipinas. Tama ang General. Ang totoong kaaway ng Pilipino ay ang sarili niya. Kung kaya tayo ang pumatay sa kanya. Isinusumpa ko sa Diyos sa ngalan ng aking ama at mga anak na wala akong kinalaman sa nangyari. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Antonio Luna. Kasalanan ni Luna ang lahat. Kinalaban niya ang brigada ng Kawi. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Lumabi siya sa kanyang mga ambisyon.
Binalak niya na agawin ang pinakamataas na posisyon sa buong kapuluan. Puro kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Antonio Luna tungkol sa akin. Mahal ko ang Pilipinas. Tingnan niyo ang aking mga serbisyong pampubliko. Lahat ng pagbabasakit dinanas ko para sa aking bayan. Magkaaway nga kami, pero hindi ko siya pinatay. Ang kamatayan ni Antonio Luna ay isang paglilinis sa buong kasaysayan. Si Antonio Luna ay malupit, abusado, mayabang. Hindi ko ginusto ang kanyang pagkamatay. Pero inaamin ko. Pero naniniwala ako na makatarungan ang nangyari. Hindi ako nagpadala ng kahit na anong telegrama sa kanya. Siya ang nagpadala ng telegrama na pupunta siya sa kabanatuan para kausapin ako. Wala ako doon nang dumating siya. Noong mga panahong nangyayari ang krimen, nasa Bulacan at Pampanga kami. Tinitingnan ng mga kawal sa ilalim ni General Del Pilar, nagsisiyasat ng mga armas. Malaking dagok ang pagkamatay ni General Luna. Siya lang ang may kakayahan na gabayan tayo patungo sa kalayaan. Siya ang pinakamatalino kong general. Bakit ko siya papatayin? Hindi. Walang sabuatan. Walang nagbantay. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Natalo lang kami sa digmaan. Natalo tayong lahat. Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at pananatilihin kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Mas magandang mamatay sa digmaan kaysa tanggapin ang pamumuno ng dayuhan. Kung panaginip lang ang umasa sa pag-unlad, Managinip tayo hanggang sa kamatayan. hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Huwaring dalang isang Lihim na mensahe. Dinalik tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang isang dahon dahon. sa gitna ng sigwa. Itinali tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang isang dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal, tayo magiging mag-aalimpuyong na alabok na lang. Go. Ganun na lang pala ang role ko. Napatawa na si Nanay. Tamuntik na kayo may dugutin. Go! Pagbaba ko mamaya, So ayun guys, nasa taas tayo. Shoot, ayun ang mga shoot.
nalaman na pupunta siya ng kanagatuan. Mga lalaki. Ay, bara-baraki. Barak-barak.